Nako, eto mga kababayan, uusok na naman na mga didilis dito sa gagawin ni PBBM at Isko Moreno dito ho sa Maynila. So ngayong araw na ito mga kababayan, ngayong araw na ito nakipagkita po ang ating DBM Secretary Pangandaman kay Mayor Isko Moreno ng Maynila. Mga kababayan ngayong araw na ito. So alam nyo na yan. So para magbigay ng budget, dito sa pinag-usapan po ni PBBM at ni Mayor Isko Moreno na Central Park, mga kababayan. Okay, ito. Pakinggan natin yung sinasabi ng DBM Secretary. Kita din po ni Yorme wala boses. Ulitin natin. Kita din po ni Yorme na pag-usapan nila ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ating magiging central park. Magkakaroon na po tayo ng sarili nating central park. Of course, gagawin po natin. Magandang park. Alam niyo po, ang DBM po, when we started po under the leadership of our beloved President po, is nagbibigay po tayo sa local government units ng mga proyekto para sa cities, munisipyo sa buong Pilipinas. Ayan, 'di ba? Narinig yun naman ang ating DBM, mga kababayan. O nagbibigay ng mga proyekto sa bawat LGU, sa bawat city. Mga kababayan Ayan ang ginagawa na ho ng ating gobyerno ngayon para mapaganda ang bansang Pilipinas. So, bawat LGU may binibigay silang mga proyekto katulad nito kay Mayor Isko Moreno, itong Central Park, mga kababayan. Sana sa mga kababayan natin, suportahan natin. Kasi yan naman ay para sa atin, lalo na sa mga kabataan itong Central Park na ito. Tuloy pa natin. Paggawa po sila ng kanilang mga parks. Alam po natin na ngayon wala na masyadong parks, di ba? Yes. Ngayon, yung mga magagandaan sa mall ng punta. Maganda po na magkaroon tayo ng area para makapasyal, mag-congregate, tulungan ang ating mga kabataan. Yes, totoo yan, ma'am. Big yes ako dyan sa proyekto na yan ng ating PBBM at siyempre ni Mayor Isko Moreno dyan sa Maynila. Napakaganda po yan. Siyempre, ngayon, kasi mga kabataan ngayon, sumul na lang napupunta, kahit yung mga magulang. So kung mayroong Central Park, may iba naman, di ba? Mas may libangan pa ang mga bata, kasama ang pamilya. Kaya tama lang po ang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos noon nito sa Metro Manila na yan ang pinakasentro, na napakaraming tao dyan, na kailangan talaga rin, mga kababayan. Pero meron naman dyan Pasig Esplanade, mga kababayan, na pwede pa natin galain kasi napakalawak na po yan. Mula na ho dun sa may Fort Santiago ay abot na po sa ng Aroseros. O malapit na nga sa SM City, mga kababayan. So nasa na siya lagpas na sa ng tulay ng Quiapo. Mas malawak na ho ang ating pasyalan at lalo-lalo na ngayon, mga kababayan, meron na naman binabalak ang Pangulo natin at ang Mayor Isko Moreno na ito nga, Central Park, mga kababayan. Okay, pakinggan ba natin? Senior citizens. So, ito lang po na for the past 2 years, meron tayong nagbigay ng CCC of Manila. Ang total po dito is roughly 78 million pesos po para sa BBB program sa Manila. Kasama rin po yan sa plan po na ginagawa ng City of Manila para sa mga maganda paggawa ng legacy projects po ng ating mayor at ng para sa City. Narinig nyo po legacy project ng ating mayor at ng Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Nako, baka mamaya banata na naman ni Banat Bay si Isko Moreno. Alam nyo kasi, mga kababayan, mayor po si Mayor Isko Moreno, hindi po siya ordinaryong Pilipino lang sa Maynila. Siya po ay mayor, mga kababayan, na magsisilbing siya po ang maging leader sa buong Maynila, mga kababayan. Siya ang leader at siya ang titingilain dyan, mga kababayan. At siya rin, di ba, ang ama ng Maynila. Di ba? Kaya sana sa mga DDS dyan,
huwag kayo masyadong masasaktan kay Mayor Isko Moreno kasi ginagawa niya po ang trabaho niya para sa taga Maynila. Bakit? Ano ho bang maitutulong ni Sara sa kanya? Meron ba? Ano ho ba maitutulong ng mga Duterte sa kanya? Meron ba? Wala. Tangi ang Pangulong Bongbong Marcos lang kasi si PBBM po ang presidente. Siya ho makakatulong para sa pag-unlad ng Maynila. Si PBBM po ang makakatulong kay Yorme Isko Moreno na maisakatuparan ang kanyang mga pangarap para sa Maynila. Walang hong iba. Dahil si PBBM po ang presidente. Dahil si PBBM, mga kababayan, tinitingnan din kung ano ang makakaganda para sa isang city, katulad na lang ng Maynila. Nakaraan lang, di ba? Sila ay nag-meet ni Mayor Isko Moreno at ni PBBM sa Malacanang. So yun ang pinag-usapan nila. Lahat ng mga proyekto, pabahay, yan. Yan ho ang pinag-usapan nila ni Mayor Isko Moreno. At ayun na nga mga kababayan, action na kaagad ang ating DBM Secretary, lalo-lalo na dito sa plano ng ating Pangulo at ni Mayor Isko Moreno na Central Park para sa mga kabataan at siyempre para sa mga Pilipino. Diyan na sa Maynila o kahit taga Quezon City ka, pwede ka pumunta ho dyan. So dito naman tayo mga kababayan. Eto, napaka-good news mga kababayan. Eto, utang ng Pilipinas po. Nabawasan ang utang ng Pilipinas, mga kababayan, ha? Balita po yan, ha? Hindi tayo fake news. Okay. Alam nyo kasi sa mga didilis, mga kababayan, proud to sila sa puro utang-utang, pero walang bayad-bayad. Ito ang Pangulo natin, nag-uutang pero nagbabayad. Ito, pakinggan natin, ha, mga kababayan, ha? Pakinggan natin. Bawasan ng mahigit 13 billion pesos ang utang ng Pilipinas sa pagtatapos ng Setyembre. Sa datos ng Bureau of Treasury, bumaba ito sa 17.455 trillion pesos mula sa... So ano ang sinasabi ng mga DDS na lubog-lubog na at tumataas ang utang ng Pilipinas? Hindi ho ganun ang Pangulo natin. Umutang pero nagbabayad. Hindi ito katulad ng nakaraang administrasyon na utang lang ng utang. 'Di ba? Taon-taon yan ho mga kababayan. Nakakapagbayad po ng utang ang Pangulong Bongbong Marcos. Okay, tuloy natin. Nasa 17.468 trillion pesos noong Agosto. Sa nasabing halaga, halos 69% ay domestic debt o utang sa loob ng bansa, habang mahigit 31% ang foreign debt. Nabawasan ang utang ng Pilipinas dahil mas malaki ang kabuang halaga ng nabayaran kumpara sa mga bagong inutang. Diba? Mas malaki ang nabayarang utang kaysa sa bagong inutang. Ano naman sinasabi na didi sa puro utang ang Pangulo natin? Diba mga kababayan? So, ang mga DDS kasi, pag mga ganitong balita, ayaw nila yan. Ayaw nila yan pakinggan. Mga kababayan. Pero sana mga kababayan, tingnan natin kung sino ang presidente na nakakapagbayad ng utang at sino yung utang lang ng utang na hindi nagbabayad, na nag-iwan ng 12.79 trillion na utang dito sa Pilipinas. Sino po ba yun? Di nakaraang administrasyon, diba? Ito nagbabayad pa ng utang, mga kababayan. At bababa pa yan, mga kababayan. Dahil ang Pangulo natin, tingnan nyo naman, di ba? Sa ibang bansa, sa APEC Summit, mga kababayan, doon sa South Korea, nakakuha siya ng investment. Depensa, enerhiya, at ang 50 billion ng Samsung na nagperma na para sa investment dito sa Pilipinas. Di ba? Ito, tuloy natin. Sa loob ng bansa, gayunman may bahagyang pagtaas sa utang panlabas dahil sa paghina ng halaga ng piso kontra dolyar. Sinabi naman ng Bureau of Treasury na ang pagbaba ng kabuuang utang ng bansa ay nagpapakita ng maayos na pangangasiwa ng gobyerno sa pondo na suportado ng matatag na merkado at kumpiyansa ng mga domestic investor. So ibig sabihin, maganda ang gobyerno sa panahon ni PBBM. Diba? Yun ang ayaw ninyong tanggapin ng mga DDS na sa panahon ni PBBM ay napakaganda dahil nakakapag-utang pero nagbabayad ng utang. Pati nga yung utang ng tatay niya, nababayaran pa ho ng Pangulo . Diba?
Pero alam niyo po mga kababayan, sa lahat natin mga kababayan, dapat maging proud pa tayo. Kasi siyempre mga kababayan, nakakapagbayad tayo ng utang ng Pilipinas. Kung ang nakaraang admin, utang ng utang, ito naman, nagbabayad ng utang, ng inutang na nakaraang administrasyon. Tumataas naman yung utang kapag ka, mga kababayan, ayun niya dito, kapag ka tumaas ang dolyar kontra piso. Bawa, magmahal ang dolyares, 'di ba? Kontra piso, o yan, mga kababayan. So tataas na naman ang utang natin. Kaya good job po sa ating Pangulo, tuloy lang, wag na andahin yung mga basher mo. Dahil yan talaga, desperado na yan sila. Kasi yung mga amo nila, sangkot sa korupsyon. O yun, kaya galit na galit sila. Kaya gusto ka na nilang patalisigin. Diba? Kaya ingat ho sa lahat natin mga kababayan. Dahil ngayon po, may binabalak na naman sila sa ating administrasyon kay PBBM. So ito, pakita lang ho ito na maganda ang pamamalakad ng administrasyon niya. Dahil nakakapagbayad ng utang ng Pilipinas. Thank you.